Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon guys, ang ibabahagi ko sa inyo itong project ng isang student na grade 10. Sabi ng teacher nila, pwede silang mag-fabricate ng project nila, pero pagdating sa electrical ay ipapagawa nila ito sa iba. Fabrication lang sila, at ang napili nilang project ay water cooler. Ngayon, dinala ito sa akin kanina kung pwede ko raw maikabit yung mga electrical parts nito, kasi hindi raw sila in-authorize ng teacher na magkabit ng mga sa electrical, sa dahilan na hindi naman nila course yun, kasi grade 10 pa lang sila. Ang in-authorize lang sila ay mag-fabricate lang sila. Kaya ito, binigay nila ito sa akin. Ito isang maliit na cooler lang ito guys. Ngayon na-fabricate na nila ito eh. Ngayon ikakabit na lang nila yung sa electrical connection nito. Andito daw sa loob nito. Ngayon titingnan natin kung ano mga laman nito. Ito guys, parang battery ito eh, mga maliliit na battery. Ang sabi nila sa akin ito ay ito raw yung imbes na instead of solar ang gagamitin nila, kasi itong water cooler nila guys, ano to eh, AC/DC. AC yung supply, DC yung labas niya. Yun ang supply sa mga blower saka sa pump niyang maliit. Ngayon imbes na solar gagamitin nila na DC, nagano sila ng mga battery. Ito ngayon series connection to eh. Kaya sabi ko nga sa doon sa estudyante, sabi ko, pag sinabi mo ka kung series yun, yung dugtungan ng bawat isang battery, dugtong-dugtong yun, magkakasunod sila. Medyo nalito nga ako rin nung nakita ko to, kasi sabi ko, kung gagamitin nyo ng instead na solar ay itong battery na to, pag parallel ko to sa supply ng DC, magcha-charge din to, itong battery yung ginawa nila. At ang sabi nila ay ano raw ito eh, may gagawin ba sila daw dito na parang mag thermodynamic generator, parang mag-generate siya ng kusa dito, may gagawin mo raw sila eh. Di sabi ko, ang gagawin ko nito kako, ito paparallel ko siya dun sa supply ng DC, pero lalagyan natin ng switch, kasi kung gagamit sila ng AC ang supply nila dun sa supply nila, tapos nakakabit din to sa DC na output ng adapter nila, magcha-charge to eh, baka masira itong ginawa nilang battery series. Ngayon ang gagawin natin nito guys, bumili ako ng switch nito para pag gagamit sila ng nakasaksak sila sa AC, ang gagawin nila nito guys, i-off nila to para hindi ito magkarga. Ngayon kung gagamit naman sila ng battery instead na solar, itong gagamitin nila, tatanggalin lang nila yung AC supply, tapos i-on nila yung itong sa battery, kasi DC ang supply nito guys eh. Ngayon titingnan natin guys itong mga parts. Ito guys, may ginamit sila ditong blower to na ang supply niya DC blower. Ayan o, nakapabricate na nila. Tapos nagamit sila ng flexible jacking. Ilang ba to, 12 volts to guys oh, 12 volts. Tapos gumamit sila ng adapter guys oh. Ito 220 ang supply niya, AC/DC to ha. AC/DC ang labas niya ay 12 volts 5 amperes. Tapos ito gumamit din siya ng cooling radiator to guys. Ito maliit na radiator, tapos nakakabit siya sa sa maliit na
water pump. Ito, maliit na water pump. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko, kahit wala itong battery nito, gagana na ito eh. Ang connection kako nito, pinaliwanag ko na rin sa kanila kasi baka maisipan nilang makuha nilang kursi sa electronics. Binigyan ko na sila ng counting idea na sabi ko sa kanila, pag sabi ko itong maliit na pump mo saka yung blower mo is DC, ngayon yung adapter niya AC-DC, ang supply niya, ang input niya ay AC, ang output niya DC, kasi yun ang kailangan nitong blower niya saka itong water pump niya. Ngayon sabi ko sa kanya, pag sinabi mong parallel, magkaiba yun iba yun sa series, kasi yung parallel kung dahil DC to, may polarity siya. Pag sinabi mong kakong parallel siya, pag positive siya, pag negative, hindi pwedeng baliktarin yun. Pagdating naman sa series connection nitong battery niya, yung halimbawa yung positive negative, yung pula lumabas, yung isang connection niya ay itim, i-connect niya yun sa pula, tapos labas naman yung itim, connect sa pula. In-explain ko na rin sa kanya, yun ang series connection, yung magkakadugtong yung dulo. Siniris nila to guys para makuha nila yung 12 volts din. May gagawin ba sila daw dyan na ilalagay nilang parang magkusa siya mag-generate ng magkarga. Sabi ko, kayo nang bahala nun. Kukunik ko lang siya ng parallel tapos series connection sa battery. Ngayon guys, sabi ko, ikakabit ko na itong mga parts na to kasi nagkakalat-kalat siya, maglalaglagan ng wire nito eh, mapupunot, matatanggal lang. Kaya ako na mismo guys ang magkakabit nito. Kasi inauthorize naman ng teacher nila na pwede nila ipagawa. Patungan ng blower. Tapos lalagay natin ito guys, ganito. Patungan natin siyang ganyan. Wala kasi nag-ahawag guys ngayon ng camera. Ganyan yan guys, tapos papasok natin to dito. Ganyan. Tapos i-screw ulit natin siya dito. Yun guys, ikipitan natin ito ng maigi para pag gumana yung blower niya hindi siya nagbabibrate. Yan, ikipitan natin yan guys. Tapos sa kabila ikipit na, tapos ito ipapasok natin to dito. Bale ito yung ano niya, galing sa loob, ito yung sa loob ng ito yung ihigop guys, tapos ito yung labasan ng hangin niya ng lamig. Yan guys, naka-fix na siya ganyan. Ganyan ang itsura niya. Tapos ngayon gagawin naman natin yung itong sa cooling radiator, yung radiator cooling naman ilalagay natin sa loob. Pipix ulit natin siya. Ipipix natin to, itong radiator, itong maliit na radiator. Bale ito yung ginamit niyang cooling. Yan. Tapos ang isusunod naman natin guys, itong niya, itong maliit na pump. Yan. Isa-isa. Tapos pag na-fix na natin itong mga parts na ito guys, susunod na natin yung pag connection ng series connection ng battery. Tapos itong parallel ng adapter. Naikabit na natin yung blower, yung radiator niya na maliit, tapos yung pump, tapos yung battery, tapos magko-connection na tayo para ma-try natin kung gumana yung connection niya.
Yung guys, pipix natin tong switch na to para ito yung magiging switch ng dito sa battery niya. Ngayon i-fix natin to ng maayos guys. Bali itong switch na to, ang purpose nito guys ng switch na to ay para kung ito ang gagamitin nila, i-off niya lang itong switch na to para hindi siya magkarga dito. Kasi ito guys, inano ko to, pinag-parallel ko to sa supply din dito sa ano niya, dito ko siya ipapaparallel. Ngayon ito supply to para doon sa blower niya na ginamit yung adapter. Ngayon kung gagamit sila ng, instead na sabi ko nga solar, ito yung gagamitin nila. Pag gagamitin na nila ito, bubunutin lang nila ito tapos iuun nila to para gumana ito. Kasi kung hindi natin lalagyan to guys ng switch, nakaparallel siya dito sa supply ng DC ng adapter. Pag nakaparallel siya, pag inon natin to, ito walang switch, kakarga rin to makakargaan din to ng galing dito sa adapter niya. Kaya ang ginawa ko, linagyan ko siya ng switch para pag naka-supply yung DC niya galing sa AC na adapter, i-off niya to. Hindi siya ngayon masusupply na galing dito. Ngayon kung wala na to, itong hindi siya gamit ng adapter, ito ang gagamitin niya, bunutin niya lang to tapos i-off niya ito. Ngayon tapusin na natin to ngayon sa battery niya na series. I-series muna natin siya. Konti-konti lang. Ito yung positive niya guys. I mean negative niya. Ito yung negative niya. Ito yung positive niya. Pinadaan ko na siya ng switch yung positive niya ito. Ngayon isasama ko siya sa parallel dito sa supply. Sasama-sama ko sila ng yung sa blower saka sa water pump plus ito. Kaso ito may lagyan ko siya ng switch para hindi siya, pag nakasaksak ito, hindi ito madadaluyan ng galing dito na DC supply na 12 volts. Ganyan. Ngayon guys, ito naka-series na siya. Ano na natin yung connection niya dito sa ipaparallel na natin siya. Ito yung sa water pump. Yan, water pump. Tapos ito yung positive ng water pump. Ito guys, parallel lang ito, hindi ito series. Kasi supply ito. Yan. Tapos hanapin naman natin itong, ayun, ito yung sa ano niya, sa blower, tapos ito yung sa battery niya, sa battery positive, I mean negative. Tapos guys, lagyan natin ng insulation. Tapos sinitin natin guys, dahan-dahan lang. Check natin ulit guys. Ito yung sa battery negative, tapos yung sa blower negative, dalawa, plus sa water pump kabila naman water pump, blower, tapos yung isang linya na galing dito sa positive ng battery, dumat siya ng switch para may cut off siya. Ganyan siya. Tapos mamaya ayusin na lang natin itong mga wire nya, tatalian natin siya ng cable tie. Lagay muna natin itong sa switch nya. Ayun guys, iaano natin to, ididikit natin to ng para hindi siya magalaw-galaw. Didikit natin ng silicone
Kasi kung sakaling tanggalin man nila to, may baguhin sila, madali lang nilang ano. Didikit natin ito guys ng silicone muna, kasi kung sakaling magbago sila nitong ng setup nitong kung saan nila ilalagay itong battery series nila, eh madali lang itong tanggalin. Lalagay ko lang to para mamaya testingin natin kung gagana yung blower nya. At least ito hindi ito gumagalaw-galaw, itong mga wire nya. Dikit muna natin siya, tapos itong ano din ito, kasi gumaganon-ganon to guys, oh. Useless na rin to, hindi na rin to magagamit kasi maharang na ito dito, kaya hindi na rin to, kailangan natin to isilikon din para hindi nila ano, hindi na rin siya magalaw-galaw. Yun guys, ang gagawin natin to, patutuyuin muna natin tong silicone niya para may fix na natin to ng maayos ng mga cable tie para hindi magulo. Tapos susubukan na natin siyang gumana yung blower. Tapos pag ano, ibabalik na natin ito dun sa estudyante, kasi sa electrical okay na siya, naikabit ko na siya. Tapos papaganahin ko lang ito para sure tayo na okay na. Tapos kung ano man yung plano nila dito, na yung sabi nila eh magkukusang magkakarga tong battery na ilalagay pa nila para ito ang magsusupply dito sa blower nila saka sa pump, instead na yung solar itong ginamit nila. Out na ako doon guys, kasi sila yung nagplano nito eh, electrical lang ako. Ngayon guys, naikabit ko na yung mga wire niya, na-fix ko na lang maayos siya. Ito, tapos yung pump niya sa loob. Ito na yung ano niya, nakaabit na rin yung pump niya, yung radiator niya. Itong pump na to ito sa loob. Ngayon nilagyan ko ng papel siya para pag gumana yung blower, makikita natin na gumagana siya. Ngayon isusubukan na natin ito guys na patakbuhin. Ngayon guys, na-fix ko na yung wire niya ng maayos para hindi siya magulo. Ngayon tatry natin na paganahin na itong blower niya. Ngayon guys, pakinggan nyo, namamatay yung blower niya, ayaw siyang gumana. Ibig sabihin may problema yung ano niya guys. Tanggalin natin guys, baka ano to. Ngayon guys, yung blower niya sa pump nagpapatay sindi siya. Ngayon titingnan natin kung ano problema niya, bakit siya namamatay sindi, patay sindi siya. Titingnan natin guys dito yung baka itong adapter niya mababa yung pirahe niya dito, baka tingnan muna natin kung ilang ano to. Oh guys, bali itong ano niya is 2.5 amperes. Itong blower niya 2.5 amperes. Tingnan din natin yung water pump niya, yung maliit, kung ilang amperes din to. Ngayon guys, sinek ko itong blower niya 2.5 amperes. Tapos yung ano niya, yung maliit na pump niya sa loob 5 watts. Ngayon itong adapter niya 5 amperes din siya. Hindi nito kaya guys patakbuhin niya to na kasabay yung pump, kasi itong motor na to, kahit maliliit na motor na to, sa unang takbo niyan, unang start niyan, tumataas ang amperes nito. Kaya hindi niya kinakaya, kasi itong 5 amperes na ito
sa totoo lang, itong load ng adapter na 5 amperes na kapasidad niya, hindi mo pwedeng sagarin nito na ang supply niya ay aabuti ng 4 amperes. Kasi kung ang karga na niya is 4 amperes or 3.5 amperes, hindi kakayanin nito kasi nag-amperes ito minsan ang mga motor. Kahit yung mga synchronous motor, ang unang start niyan, mataas ang pirahe niyan. Pag sinate mo yan dun sa clamp ammeter, ang unang start niyan, papalo na mataas yan, saka babalik. Ang may example ko sa inyo guys, katulad ng halimbawa generator, nag-burn out, inunyo yung generator nyo. Halimbawa yung generator nyo is 2,000 watts. Ngayon, pag in-start nyo yung preser, mapapansin nyo yung generator, umiiba yung tunog niya. Ibig sabihin, may load siyang pumasok. Tapos nagdagdag kayo ng aircon. Siya, iiba yung tunog niya. Tapos mapapansin nyo yung ilaw, parang nagbiblink yung incandescent bulb kung meron kayo. Tapos pag dumagdag pa kayo ng load pa ulit, halimbawa isang aircon pa, minsan namamatay na yung generator nyo kasi nga hindi na niya inabot yung 2,000 watts, magsa-shutdown siya kasi hindi nyo kailangang sagarin yung generator na yun na abutin niya yung kapasidad niya na 2,000 watts. Hanggang 1,500 lang kayo. Halimbawa, ito ganito rin to. Itong adapter niya, hindi niya kayang supplyan, hindi niya kayang patakbuhin itong blower na sabay, yung pump sa blower. Kaya ang nangyayari sa kanya, nagpapatay sindi lang siya. Hindi niya kaya ng amperes niya kasi 5.5 amperes lang ito 2.5 amperes plus yung pump niya, tapos nag-high amperes pa to pag unang start niya, kaya hindi niya kayang patakbuhin. Ngayon ang gagawin ko nito guys, para masubukan lang natin itong blower na gumana, tatanggalin ko muna yung ng pump, na wag natin paganahin yung pump para mapatakbo lang natin to. Tapos pag tumakbo na ito, susubukan ulit natin naman yung pump na gumana. Kailangan malaman ito nung nagpagawa nito sa akin na itong adapter niya, kailangan palitan niya to. Ayan guys, naririnig nyo, gumagana yung pump niya. Gumagana yung pump niya guys. Yung pump yan. Ngayon, tatanggalin naman natin yung connection nitong pump para paganahin natin itong mag-isa lang siya, para makuha lang natin na gumagana yung blower. At ang problema talaga, yung adapter lang, mahina yung kulang yung niya, yung amperes niya. Ngayon guys, gumana yung blower niya, mag-isa lang siya, gumana siya ngayon. Ibig sabihin, low amperes tong adapter na nabili niya, hindi niya kayang supplyan nito. Di baling tumaas yung amperes nito, itong adapter, mas maganda wag lang siyang magano ng 24 volts kasi masusunog to pag naglagay siya ng 24 volts dito, kundi yung kapasidad lang nito, yung amperes nito kailangan taasan niya para ma-supplyan niya ito. Ngayon gumagana siya ayan kaya ang advice ko lang sa mga estudyante na nagpa-project ng mga ganito, kahit anong klaseng may mga electrical parts, kailangan gumagamit ng mga motor, kailangan kung ang motor nyo ay DC or AC, kailangan tanungin nyo muna yung, lalo na dito sa DC, kailangan alamin nyo muna yung binibilhan nyo kung ilang amperes ba ang kaya nitong supply sa mga ganito, kasi masasayang yung pera nyo sa ganito kung in-order nila itong adapter sa Shopee at ilang linggo na rin sa kanila yun lang, kung may balik pa nila ito, may kamahalan din to may kamahalan din ng nito. Tapos pag bumibili sila, yung mga nagbabantay doon na, kaso kung sa Shopee hindi nila yun matatanong, pero mag-search muna sila, kung magtanong-tanong muna sila doon sa mga
may alam talaga bago nila bilhin, kasi kung in-order online nila to, mahirapan sila magbalik nito kasi unang-una natanggal na nila yung balot nito eh. Katulad ditong adapter ngayon, magpapalit sila nito, hindi na may babalik to, bibili sila ng bago na naman nito ngayon. Kaya yun lang advice ko sa mga estudyante na nagpa-project ng mga ganito, lalo na yung mga nasa science high school, kasi more in electronics yan ang mga ano nila dyan, mga umiimbento sila ng mga kung ano-anong project nila na may mga circuit board na ginagamit sila. Ngayon pag in-order nila yun at nasira at hindi match yung mga in-order nila sa mga ibang pyesa, doon sila magkakaproblema. Kailangan magtanong muna sila, katulad ngayon nito, di sila nagtanong kung ilang amperes bang kailangang supply nito, kasi dapat kinumpute nila yung ampacity nito yung amperes nitong ano, kung ilan yung may susupply nila. Yung 12 volts given na yun, kasi 12 volts to 12 volts siya yung supply niya, pero yung supply na amperes nito, yung pirahe, yun. Pero ang mahalaga dito guys, na testing na natin yung pump niya saka yung blower, gumagana na siya. Madali na lang tong adapter na to. Baka may palit pa nila, di ko lang alam kung saan nila binili Baka kung dito lang naman binili nila sa mga electronics na tindahan, may papalit pa rin nila yan basta may resibo, kasi hindi naman nasira itong ano wala namang gas-gas Ngayon guys, gumagana na siya guys may connect na siya, gumagana na siya Okay na to guys. Ngayon ang ibabalik na lang sa kanila, ang gagawin nila nito, maglalagay pa raw sila dito ng yelo sa loob para pag lumabas yung ano niya maano siya, yung malamig ang labas niya, parang aircon. Yung guys, kung nagustuhan nyo itong ibinahagi ko sa inyo sa ngayon, bali paki-like and share na lang, kasi ito ay para naman to sa mga beginners lang na gusto kong matuto rin sila, na kahit papano ay may matutunan sila sa mga binabahagi ko. Doon sa mga nakakapanood nito na may mga experience na rin, maraming salamat din kung napapanood nyo to Ito ay ginawa ko lang para sa mga beginners lang, na kung sakali makita nito kung may makuha silang magandang aral, pulutin lang nila ng pulutin, kahit paano makakatulong sa kanila yon. Hanggang dito na lang itong vlog na to guys, kasi babalik ko na to mamaya dun sa nagpagawa nito. Nung nasa ibang bansa ako guys, ang water cooler din namin noon, mayroon ding isang klase ng water cooler, yung tubig lang talaga siya, tapos may blower din siya sa loob na malaki, nakalagay sa malaking box na metal. Ito ano rin ang ginawa nila dito parang lalagyan nila ng yelo sa loob, tapos ang labas niya ng hangin ay malamig, parang sa aircon din. Maraming salamat guys, paki-like and share na lang para sa mga susunod natin na video.